Papa, natalo ka na. Si May! Ikaw wala sa akin, ma! Babayaran mo ito! Pagkamatay ko, saan ang igunyan ang testamento? Opo. Abisuhan mo si Zongliang, umuwi na siya agad. Oo. Si May! Ikaw na walang konsyensyang mamamatay tao! Lauxi! Ang masakit na nangyari sa iyo! Alam mo na ba noon pa? Na ambisyoso at mapanlin lang si Ximi. Kaya pinaghandaan mo na si Mia Oxin para maging chairman ng Xigro. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay kami ng anak ko, hindi namin hahayaang gumuho ang kumpanya. At sisiguraduhin ko na walang patatawarin. At ihihiganti kita. Lauxi, family. At halos lahat sa kumpanya ay mas gusto si Ximi ang panganay. Pero hindi inaasahan na ibinigay ng Chairman Si ang kapangyarihan sa bunso. Baka dahil doon nagalit si Ximi. At pinaginanakit ang Chairman Xi. Umiyak umitibal pero kahit isang luha ay hindi lumabas. Talagang pangit ang acting. Ikaw! Pilho, everything. Kumilos kang maayos para makapahinga ng matiwasay si Papa. Simi, mamamatay tao ka! Ibinigay ko na ang video sa pulis. Handa kang mapabilanggo habang buhay. Ano? Matatakot ka man o hindi ka makakatakas? Sinasadya mo bang guluhin ang libing na ito, hindi ba? CCTV footage na hindi nga makita ang mukha ang gagamitin mo para isisi sa akin ang pagpatay. Hindi. Igalang mo apatay. Hindi mo dapat siraan ang pangalan na Ribi ni sa harap ng portrait ni si Dong Shesang. Ikon, sino ka ba para mangusap sa akin ng ganyan? Yaman sa pamilya ng Xi. Ayaw ko ring ilantad para mapagkatatawanan ng lahat. Pero ngayong namatay ng ganoon si Lauxi, wala na akong pakialam sa kahihiyan. Bago namatay si Lauxi, sinabi niya sa akin. Ni Krishna, ma. Kay Ximi. Ni isang piso ay hindi niya. Bigyan na. Sinabi ng tatay ko sa iyo. Inkun ba? Di ba? Mag-asawa na kaming matagal, nagkukwentuhan lang kami. Ingat mo, Margon! Mga taong may masamang intensyon lang katulad mo ang laging puno ng... Napaka na! Wala kang ebidensya. Parang hindi makauwi na ito na walang buhay. Ano mahal namin si Tata Matana? Sinabi ng tatay ko sa akin, bago siya namatay na pinaghihinalaan niya. Si Son May, ang pinaanak na gumagawa mo sa mas likod na. Hindi possible. Hindi maaaring malaman ni Ximi iyon. Lauxi! Kung hindi lang kita gusto hanapin ang tunay na salarin. Gusto na sana kitang samahan ngayon. Abogado yang. Luzong Liang, nakabalik ka na rin. Gumawa si Chairman Si ng testamento bago siya namatay. Si Ginoong Lu ang tanging notaryo at siya ang magbabasa ng testamento. Hindi ko nakilala ang taong yun. Sino siya? Ampun siya ni Chairman Xi. Nang mga teenager pa siya, isinugo siya sa military school sa ibang bansa. May hawak din siya ng shares sa Xi Group. Ngayon, babasahin ko ang testamento ni Ginoong Xi. Ang mga shares at posisyon ng chairman ng Xi Group ay mapupunta sa panganay na anak na si Ximi pagkatapos niyang ikasal. Ang mga real estate naman ay magiging sa bunso na si Ximia Oxin at sa apo na si Sun Wei. Hindi possible! Paano walang lugar para sa akin sa kumpanya? Luzong Liang,
Ikaw, hawak ng puno pamiliksi. Nagpeking testamento ka pa. Ang kapal ng mukha mo! Hindi pa malamig ang bangkay nila, Oxy. Nakikipagtulungan ka na sa mamamatay tao para sirain ang kumpanya. Lusong Liang, Mas mababa ka pa sa aso. Aso ka nang napinalaki ng pamilyang si. Kung nga kasi sa'yo, siksimi ng matanda. Hindi ka karapat-dapat. Hoy, nanginginig ka ba dahil natuwa sa mana? Parang may Parkinson ka na. Huwag mong sa aso ito. No, anong pakialam mo dyan? Ako na ang chairman ng C Corporation. Siya. Lalaki ko siya. Lalaki mo! Mga mahal ko kumakalang at kaibigan. Kusimi, at ipapaalam ko sa inyong lahat mga asawa kami ni Ginoong Lusuliang sa loob ng 7 araw. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Kailan pa naging nobyo mo ang asong iyon? Bakit hindi ko alam bilang madrasta niya? Isang minutong nakaraas pa lang namin na pagpasyahan. Ikaw ang unang nakaalam. Huwag kalimutang maglaan ng malaking ampao para sa amin. Madrasta. Tutol ako! Kita naman na kayo hindi isang tunay na magsyota. Peke kayo, halata. Si May. Para lang palakihin ang sarili, minuko mo. May harag man. Misty, samahan mo kaming pumunta sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Sagli lang. Si Mi. Tapos ka na. Natamo at namin kaya mag-intak na kasungan. Mahal ko! Ano na, Tari? Misty, makiisa ka naman. Bibigyan kita ng huling leksyon at ang pangalan nito ay Tanga. Huwag ka makalutas. Mahal ko. Huwag mo siyang mag-alala sa akin, ha? Sana hindi ikaw ang pumatay. Kung hindi, Ano ang pangako mo sa akin? Ngayon sa mga shares ng Xi. Kami ng aking anak ay wala kahit isang sentimo. Huwag kang mabalik. Kung kailangan, paalisin na lang natin si Ximii sa mundo. Ang patay ay hindi magiging sagabal. Gawin mo na agad. Huwag nang magkamali pa. Ikatlong amo, ano ang nangyari sa libing? Okay ba si Dak Xiaoji? Sa lahat ng mga kaibigan at mag-anak, ako si Ximi ay ikakasal kay Ginoong Lusuliang sa loob ng 7 araw. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Galing ka pa lang doon. Hindi pa ikado sa siguro. Nag-exercise ka pa ng ganyan kabigat. Sabihin mo sa lola na to, bukod sa'yo ang mga ampon, may iba parang dahilan kung bakit ka doon. Dahil ba sa kanya? Kung ganoon, dalhin mo na sa bahay ang iyong magiging asawa. ang C Group ay walang kapantay sa harap ng 100 taong lumipas na pamilyang may field. Huwag mong sabihin iyan sa kanya, baka tawanan kanyang ingot na galing sa ibang Planeta! Susunduin ko na siya. Kaya ko yan, San Xiao. Ikaw kasi eh. Ikaw minsan sa narang ko. Salamat sa pagkakita sa investigasyon, Misty. Ay, ate. Neto, isuot mo ito. Dak Xiaoji, hintayin mo lang muna. Bibilhin kita ng sinelas. Usually, parang napilay ang paa mo. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na, nadulas lang sa hagdan, bali wala iyon. Sandali ka lang ha. Ang dihasa ka sa pagpasok mo sa ibang tawa. Bakit? Ilang taon ka sa ibang bansa, nag-practice ka na bang mag-alaga ng girlfriend? Hinula ko lang nalalabas kang nakapaa sa pulis. Ilang taon sa military school, aba, tinangkilik ka talaga. Sinuha ng pulis ang sapatos ko. Limited edition iyon sa buong mundo. Paborito ko pa naman. Bibilhan kita ulit. Pinaghihinalaan mo rin ba ako? Maraming ebidensya ngayon na nagtuturo sa iyo. Naniniwala ka ba sa akin? Bakit mo ang kapawin katulad ng bata ka?
Akala ko naman pagkatapos mong mag-aral sa ibang bansa ng ilang taon, magbabago ka na. Nakita mo na ba kung daan na ako kagaling? Subukan mo pagluhin ako ulit. Nagkatindida ka. Ano naman itong high heels na ito? Pumunta nga ako sa kwartong iyon. At kinumpirma na rin ng pulis na totoo ang video. Roda. Kailangan ko munang hipiin ang sulat ng investigasyon. Abangan na lang natin. So noong gabing nangyari ang krimen, ano ba talaga ang pinag-usapan ninyo ni Tito Xie sa kwarto? Wala itong kinalaman sa kaso. Ako! Miss! Ako si Mr. Lu. Ikaw ang kalalahanin. Assistant Ye, salamat sa lahat ng ginawa mo ngayon. Uwi ka na agad. Hindi mababago ang posisyon mo sa C Group. Salamat po, Miss. Miss, kahit kailan, kahit saan, handa akong si Ekon para sa inyo. Paano? Tara na. Lusong hiya ang tag-inong katapos nagmamaneho. Gusto mo kong mamatay? Nung bibili ko yung sinalas mo, malasing na bumagsa sa akin. Ni isang patak ng alak, hindi ko na inom. Isan, amoy alak na amoy alak ka. Yung shirt mo sigurado may kumapit din. Hubarin mo na. Gusto mo bang magmaneho akong walang damit sa itaas? Hindi. May, tama na. Tama na. Walang kwenta. Kung hindi ka nagulo, natapos na sana nito, inisipan ko pang suwiin ka sa pinapasal natin. Surin? Ano yun? Hindi ko gets. Ikaw ang aking magiging asawa. Kailangan ko suwiin ka ako ng aga. Kung hindi mo na, ibabang kita. Naintindihan mo ba? Salamat mo sa bahay. Sige, bukas na lang. Mag-adjust pa kasi ako ng oras ngayong gabi. Baka maistorbo kita. Sige na nga. Truth time. Ilang babae na ang nagawa mong manligaw sa'yo habang nasa ibang bansa ka? Kung truth time na ito, sagutin mo rin ang mga itatanong ko sa'yo. Objection. Sige na, dahil ako ang nag-propose at hindi mo tinanggihan, pakikisamahan na kita ngayon. Pero kung ayaw kong sagutin ang isang tanong, hindi kong pinasugot. Okay. Wala akong nililigawan kahit isa. Kahit pagkatapos kong mag-resign sa militar at pumasok sa overseas company ng Xie, puro lalaki ang pinipili kong katrabaho. Baka gusto mo. Babae ang gusto ko. Hindi ba kita sinasabi gusto mo ng lalaki? Bakit defensive? Ang tungkol sa pagkamatay ng issue, magpapadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Huwag mo lang pag-isipan masyado, nagpapabigat ka lang sa sarili mo. Wala naman. Wala pa rin daw. Dati pa noong bata ka. Kinakabahan. Pag kinakabahan ka, private sa atin. Mapanganib. Natatakot ka ba? Kasama ko ikaw, dating espesyal na sundalo. Sila ba yung pumatay sa tatay ko? Ilbo ko na akong nagtitiro. Halos kalimutan ko na ang mga dating araw ko. Hindi ko kayang labanan ang maraong ito. Tumakbo ka na. Hintayin mo ako sa kotse. Hoy, gago! Huwag kang kakalis lang, hinihintay kita. Hindi ka napakot, no? Padala kang tao dito para ayos ito. Kasi tama naman naloko. Okay lang ako. Ano yan? May sugat sa mukha ko. Nakita ko ang password ng phone mo. Ah, okay lang. Kung gusto mong tingnan, gamitin mo na lang. Ibig ko sabihin, bakit 970-011 ang password mo?
Kaarawan ko yun. Kaarawan mo nga yun eh. Ikaw ang nagutos sa akin na gamitin yan mula noong bata pa ako. Nanigugali ko na lahat ng 6-digit na password ko ganoon. Pati na rin ang clickset ko. 7 taon na tayong hindi nagkita. Ganoon ba kalaki ang epekto ko sa iyo? Ay, malaki nga. Kaya noong mga sumunod na taon, kapag nananaginip ako, panguot, ikaw palagi ang nasa panaginip ko. CJ, pag-uwi ko, papalitan ko na ang nickname ko sa messenger ng panguwot ni Lusong Liang. Lusong Liang, may tinatago ka ba sa akin? Bakit mo nasabi iyon? Parang iba ang ugali mo ngayon. Sa libing, hinhalikan kita, natulala ka at namula pa. Tapos yun, bigla kang nangangahas humawak ng kamay ko at parang okay lang sa iyo ang biglang kasal. Para bang matagal na tayong magkasintahan. Sa puntong ito, Hoy! Hindi ko matanggap na dati kang tahimik na parang bangkay, hindi makapag-imik. Ngayong nakatakda na tayong magpakasal, gusto kitang yakapin. Hanikan ka. Pero baka ako pumayang promise. Ano ka, aso? Kahit sa lagi. Sorry kinabahan lang ako kanina. Pero pa ako, sa susunod ya. Huwag nang may susunod. Huparin mo. Upay mo na. Halika nga. Amoy alak ka, maligo ka muna. Hihintayin kita sa kama. Siguradong pagod na pagod ka ngayon. Huwag na ayos. Ipadala ang lahat ng bodyguard para alagaan ang madam. O, saka magpadala agad ng pangpalit na dami para sa akin. 只要红薯断酒，非门灌酒。 Narinig ko na ipinadala siya ng matanda sa military school sa ibang bansa. Pag-alis mo, mismo ba ako? Para kang palayok na nakasara ang takip. Hindi makasingaw ng kahit isang salita. Gagalita ka. Miss kita. Miss din kita. Susulatin kita, promise. Nag-aaway ka na naman ba kay Titoxi kaya aalis ka ng bahay? Sino? Silang tatlo, masaya at kumpleto. Ako na ang outsider, mas maganda na lumayo. Sinungaling. Kahit isang sulat, hindi ko natanggap. Ang ganda pala ng dating ng asawa ko kapag nagtatrabaho. Gising ka na. Bakit hindi mo ako ginising? Nakita ko na malalapa ang jetlag mo, hindi ko na kinaya. Mauna na ako sa opisina, marami akong kailangang ayusin. Nakita mo na mismo gaano kakapanganin kagabi. Mula kayon, kasama mo ako palagi bilang bodyguard mo. Hoy, wag.
Una ko itong araw sa trabaho, kaya ko itong harapin mag-isa. Sige, susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Marunong ka naman. Ihala ko na. May ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Tungkol sa nangyari kagabi. Mag-file ka ng reklamo sa pulis. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin na mapangalagaan ka? Tayo ay mga matinong mamamayan. Hindi na kailangan magkapapangalan ng dahilan. Naiintindihan mo ba? Saka naman, para sa mga basuryang tulad nila, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng lakas. Tama ba, bayani? Sige. Aalis na ako. Kahit wala ba kumalis. Magandang araw, Chairperson. Chairperson, ito po. Ipasa-pasa ninyo ito. Baksmahan, ang mga negosyo na hindi kumikita, isasara ko na isa-isa. Narito ang plano. Bukas ako sa inyong mga mungkahi. Hindi ito laruan. Bilang isang board member, hindi ko matanggap na ikaw na suspect sa pagpapatay ang maging chairperson. Ayaw ko iyon. Tama, tama. Ngayon, sabihin ninyo ang lahat. May ibang gustong magsalita. Huwag mahiyang magsabi. Bawal manigarilyo sa opisina. Si Mi, bilang board member, iutos ko sa iyo. Patayin mo ang sigarilyo mo. Sa ngalan ko bilang chairperson ng C-Group, i-announce mo agad. Wala kayo, pinapalitan ng Miguelillo sa opisina kung nandoon ako. Opo. Dagdag pa. Ang mga empleyadong manigarilyo nang walang pahintulot ko ay parurusahan ayon sa patakaran ng kumpanya. Opo. Chairperson, na-impose na ang bagong abiso. May iba ka bang gustong sabihin? Sabihin na. Sa tingin ko, hindi ka na kailangang mag-suggest pa. Hindi kita pinagkakatiwalaan pagdating sa ganyan. Iday, mahigit 10 taon na akong naging pinakamataas na opisyal sa finance ng CSI. Pagdating sa CSI, mas may karapatang magsalita ako kaysa kanino man. Siyempre. Kaya mungkahi ko, wala akong itatanggap sa lahat ng mungkahi mo. Hindi ito pwedeng pagtalunan. Nakalusot ka kagabi. Ito sa pagkataon, hingin makikas. Tagapangulo. Tagapangulo, maruan kong kahimbo sa research and development kami. Anong mungkahi? Sabihin mo nga, gusto kong buhagin ang Research and Development Middle Platform, lalo na ang Risk Control at Funding Group. Sa gayon, mapapataas natin ang kahusayan ng mga tao nang hindi bababasa. Liu po mula sa Finance Group 3, tama ba? Nakita kita nung nag-intern pa ako. Pagkakasay ka, at maganda ang sila. Ikaw mo kita at kasantan mo. Lagos, Dahil sinabi ni Tagapangulo Zhu na hindi parularo ang kumpanya, ikaw ang nanabot sa pagpapataas ng kahusayan ng Research and Development Department. Sa susunod na quarter, gusto kong makita ang hindi bababa sa 25% na paglago. Kung hindi, magbitiw ka na sa pwesto. Umuwi ka na lang at maghina. Sanshao, maraming taon na akong kasama mo, pero ngayon ko lang kitang ganito kagwapo at ka-charms. Gayon ba? Sa tingin mo, magugustuhan ba ng Schauführer ang suot ko? Siguradong magugustuhan. Yung suot ng Schauführer ninyo kanina, yung corporate look niya, astig na astig talaga. Para akong tinamaan ng kidlat sa dibdib. Halos hindi ko na kaya, pre. Sanshao. Gising na. Sanshao! May nakita kaming kakaibang bagay sa kikikis ng Resort Villa Hotel. No. Magandang araw, sir. Sabihin mo sa boss ninyo, umalis na si Lucay. Sige po, sandali lang. Yelo, ano po ang magagawa namin para sa inyo? Combat Knife ng Special Forces, gawa sa Cheng. Teritoryo mo naman ang Cheng, Sulausan, hanapin mo kung sino may gandang kutsiyo. Pag nahanap na, anong gagawin? Ako na mismo ang bahala. Sir, ano bang sabihin mo? Whisking ka.
Hi, gwapo. Libre mo naman ako ng inumin. Hindi ka magsisisi, promise. Sorry, may asawa na ako. Wala namang singsing, wala pang marka sa daliri. Nagpapakuha-kuha ka lang. Gusto kita gwapo. Humayo ka. Hintayin mo ako, ha? Pare, yung babae na iyon, kerida ng isang barkada dito sa norte. Siguradong mabasa siya para humingi ng reinforcement. Isa tayo, Aban. Salamat sa babala. Kuya, isa ka pang whiskey. Ay, pare, mabait ka naman. Ilang beses ko na nakita ang babaeng iyan sa iba't ibang bar. Marami na siyang naakit na lalaki, maliban sa Hong Amao. Sino ba ang hindi alam na sumay na si Hong Amao? Bayor, yung natin. Materialistiko pa. Yung sapatos, bag, alahas niya, peke lahat. Big. Makakalakal na iyan. Mas sino ang hinuli ng pulis? Limited edition yan sa buong mundo. Paborito ko pa naman. Imbestigahan mo agad kung may fake version yung mga high heels na iyon. Sino bumili, kailan binili, lahat alamin mo. Salamat, bro. Mahal ko, yung hayop na iyan, inaasar niya ako kanina. Narinig ko. Ikaw ba ang nagahas na galawin ang asawa ko? Kausap kita. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi, aapakan kita papalabas dito. Aapakan kita papalabas dito. Mahal ko, siya yung palaging kamot ng kamot, kinukurot pa ang puwet ko. Sinabi pa niya, "Sugan siya sa'yo." Kawawa ka naman, wala man lang kasamahan na nagsabi sa iyo. Ang buhok mo. Dapat i mo ng berde. Ikaw! Singaw lakas loob. Natuksuhin ako. Mga kasamahan. Yan po yan. Sandali! Fangzong, ipinagkakatiwala ko na sa inyo ito. Sige, pagdating ko sa lungsod, ikukuha kita ng pagkain. Si Fangzong ng Huan Yu Investment Bank, umayad na hawakan ang presidency. Si Fang Song ang bihasa sa merger and acquisition ng Huan Yu. Ah, nga pala, ayusin mo agad ang pakikipagkita ko kay Wuzong ng Changsha Securities. Opo. Asawa ng kuya, malaking problema. Traidor na hayop ka. Kanina sa meeting, sinabi ni Ximii na kumain ka ng tahi. Susunod ka na lang ba? Kung hindi ako napadala ng email, hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Ano yan? Bakit ka kinakabahan? Magsalita ka na. Nakipag-ungayal kasi niya isa Huan Yu Investment Bank. Kapag natapos niya ang pagbabago ng pagmamayari ng shares, mawawalan ka ng kapangyarihan. Ano ang plano mo? Una, isis taon. Patayin pa. Pangalawa, Miaoxin, agawin mo na ang kontrol ng kumpanya. Madali mong sinasabi. Akala mo ba papel lang ang testamento ng matanda na yun? Alak ba kayo? Ang ibig ko sabihin, kung makukuha mo si Luzong Liang mula sa iyong ate, ang kanyang mga shares. Di din lahat. Pagkatapos, may karapatan ka na magsagawa ng board meeting at palayasin ang iyong ate. At kung mamatay siya bago pa man mangyari iyon, walang kahirap-hirap, ikaw na agad ang maupo sa pwesto. Si Luzong Liang lang naman yun, diba? Ako. Madali lang yun. Hello. May, nandito na ako sa baba. May meeting ako mamaya. Pupunta ka muna sa opisina at hintayin mo ang buwan. Maayos pala ang opisina ng asawa ko. Hindi ko masyadong napansin noong libing noon.
Kaya pala itong bata. Ang siksi-siksi naman. Kailangan pipili. Zhongli ang kuya, huwag kang mahiyang-mahiya. Upo ka rin. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin. Ikaw ang binibini. Zhongli ang kuya, ano ang plano mo sa hawak mong shares ng Xi family? Iiwanan ko lang siya. Sa military school sa ibang bansa. Boring sila na siya doon. Zhongli ang kuya, naiinip ka na ba sa akin? Nakalimutan mo na ba? Nung bata ka pa, mas malapit ka sa akin kaysa sa ate ko. Hindi totoo iyon. Ikaw, Billy, things ikaw lang mga USB. Kung maulit pa ito, Maulit. Alisin mo na ang kamay mo sa akin. Kung hindi ka na matiwarin, di ba bahidang yung ulo sa idolo? ikaw ang anak na babae, pakisagot sa sarili mo. Kung maulit pa ito, Kung maulit pa, Alisin mo na ang mga kamay mo sa akin o ikukuha kita ng buhay at ipapagugas ng banyo ng patiwari. ikaw ang Xi family. Ako si Timmy. Sigurado hindi ka mga hasgawa sa mga pakaan nito. Sa sarili kong lugar, kinukuha mo ang aking lalaki, tapos ako pa ang dapat sumunod sa patakaran. Kuya Zongliang, ganito. Si Mia ay bastos at marahas. Tinitingan siya ng kababa ng lahat ng lalaki sa high society. Pinili ka niyang maging asawa niya. Bitag lang iyon para sa iyo. Huwag kang mahulog sa patibong niya. Si Mii, sinasabi ko sa iyo, pumayag na si Kuya Zongli ang naiwan ka. Dapat na niya akong pakasalan. mahal ko, ang pag-arte ng ikalawang anak ay nakakasakit sa mata. Gusto ko na ring sumigaw. Luzong Liang, hindi ka pa man asawa ko. Parang bata, sa labi mo na ang salitang mahal ko. Ginagamit ka niya. Hindi mo ba nakikita iyon? Ibinigay ng isang tao magsabantalan scout siya sa iba pa. Pwede kang kumawag para alamin. Mayroon ba silang training classes? Si Mii, talagang tanga ka talaga. Mapipili mo pa ang pinakamababang tao sa Xi family. Sino ang tinatawag mong mababang tao? Mei, kalokohan lang ang sinabi ni Xi Miaoxin. Huwag ka nang mag-alala, okay? Mei, huwag kang maniwala sa mga sinabi ni Xi Miaoxin kanina, okay? Bakit hindi ka sumagot ng tanungin ka ni Xi Miaoxin tungkol sa damit? Bakit pa ako sasagot? Boobs lang naman mga ng asawa. Hindi naman. Bakit mo lang itanong yun? Huwag kang mag-alala, lalayuan ko na siya. Ang sexy-sexy mo pa. Ano ka ibig sabihin yan? Hindi pa maganda. Akala ko gusto mo ito. Hindi ko gusto parang mariposa. Sige na, hindi na ako magsusuot nito. Pakiusap na. Okay na ba? Alam mo naman na nagagalit ka sa akin. Pagalitin mo na ako ngayon. Mii, sorry na. Hindi na ulit, promise. Sarahin ako, tibilis ko pa ang tao. Okay. Papatayin ko talaga sa Xi. Hoy, nahuli na kita sa wakas. Wala siya, atakitin. Patayin ninyo si Xi. Hoy, ikaw, nahuli na kita ngayon. Abo, sinaktak!
Bakit may dumating pang ibang grupo? Ako ang nag-ayos noon. Ikaw ang nag-ayos. Ang galing-galing nila, mahal siguro iyon, no? Magkano? I-transfer ko sa iyo. Hindi ko kailangan pera. Bakit? Kung gusto mo, kumuha na tayo ng marriage certificate ngayon. Mangyayari din naman yan sa huli. Sa totoo lang, yung nangyari sa work noon, mali ang ginawa ko. Pwede ka namang hindi ako pakasalan. Ano ba yan? Businesswoman ka, pero hindi ka tumutupad sa sinabi mo. Nakita mo na rin, di ba? Araw-araw akong hinahabol, napaka-hassle. At tama si Mia Oxin, bastos at marahas talaga ako. Gusto mo bang mag-isip muli? Mahal kita. Nag-confess ako na wala akong preparation. Baka isipin ni Mii, walang romance yun. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo ba? Sabi mo kanina bastos at marahas ka, pero hindi ganoon ang tingin ko sa iyo. Nung bata pa tayo, tuwing nang aapi sa akin ang iba. Ikaw lagi ang lumalaban para sa akin. Ikaw ang bayani ko. Ay, salamat naman. Ano? Ano siya mo? Ulitin mo ba? Sabi mo bastos ka at marahas, pero hindi ko ganoon nakikita. Noong bata pa tayo, tuwing tinutukso ako. Ikaw lagi ang lumalaban para sa akin. Ikaw ang bayani ko. Salamat ha. Pupunta na ba tayo sa civil registry? Approved. Tara na. Sige, ikaw na. Okay. Fangsong. Walang problema, CJ. Ano ang tinitingnan mo? Galit na galit ka? Nanonood ka ba ng may kabastusan? Ipakita mo nga sa akin. Huwag ka nang maglakad ng walang sinelas, malamig. Ay, nakuha na. Pakita mo nga ano yung hingin mo. Huwag ka nang maglakad ng walang sinelas, sobrang lamig. Ay, huwag na pinagkuha. Ano tinitingnan mo? Huwag mo na sabihin sa akin. Tinitingnan mo ba ang marriage certificate natin buong gabi? Hay nako, mahal ko. Ang cute-cute mo talaga. Ang hierarchy of needs ni Maslow, napuro ba yan sa military school? Tayo ngayon ay nasa unang antas pa lang ang survival. Kaya mahal ko, huwag ka munang mag-isip ng mga hindi para sa bata. Magtatrabaho na muna ako, ha? Ingat! Hoy! Hindi! Sige, dadalhin ko ang team ko para makita ka namin agad. Paalam. Mahal ko, may problema ba ang kumpanya? Ang utang ng Xi family ay napakalaki na. Sige, dadalhin ko na agad ang team ko para sundo ka. Paalam. Mahal, may problema ba ang kumpanya? Masyadong mataas ang utang ng Xi Shai. Nang ireporma ng tatay ko ang kumpanya, marami kaming nasamahan ng mga matanda roon. Ngayon na nasa board na ako, paligid-ligid na ng mga kalaban. Kung gusto mong ireforma ang kumpanya, ano ang plano mo? Susuportahan kita ng buong buo. Plano kong suriin muli ang lahat ng negosyo ng Xi Shai, pagsamahin o ibenta, tapos mag-list sa Amerika. Pero nakalisted na ang Xi dito na sa Pilipinas din. Kaya kailangan mo ng financial team para sa dual listing, tama ba? Dual listing, ganoon ba? Pumayag na si Manager Fang ng Huanyo na makipagtulungan sa akin. Kailangan ko ngayon ng pinakamahusay na investment bank sa Wall Street. Near Investment Bank. Pero 2 taon na ang nakakaraan, makipag-usap na ako sa kanilang Asia head. Sabi nila masyadong malaki ang negosyo ng Xi Shai.
Na-reject ka. Kung mayor ang kailangan, kaya ko sigurong tumulong dyan. Mahal, hindi maganda ang magsinungaling. Sa mga taon na pamamahala ko sa Ishi Winery, nakilala ko ang maraming mayayamang negosyante noon pa sila. Mahal ko, hindi maganda ang manlin lang. Noong pinamamahalaan ko ang Ishi Winery, nakilala ko ang maraming mayayamang negosyante. Noon ko siya nakilala. Nga, sabihin mo na sa akin, ano ba ang ginawa mo sa Ishi Overseas nitong mga nakaraang taon? Bakit wala kang alam sa buhay ko ngayon? Medyo malungkot lang. Magkasama tayo sa Ishi pero wala kang alam tungkol sa akin. Sabi ni Papa, komportable siyang ipagkatiwala sa iyo ang overseas branch, kaya sinabihan niya akong huwag ng mag-alala pa. Ang Ishi Winery sa Mugwo ay pangunahin nagbebenta ng collector's edition na red wine. Ang pamilya Mir naman ay kilalang oil tycoon sa South Africa. Kaya ang negosyo nila nasa langis, panandalas at iba't ibang larangan. Marami ka talaga naranasan sa ibang bansa. Kaya pala iba na ang dating mo ngayon kumpara noong bata ka. May, paano kung sabihin ko sa iyo na isa ako sa pamilya Mir? Gusto mo bang ikwento sa akin ang tipong prinsipeng naligaw sa mundo ng mga ordinaryong tao? Kung totoo kang Mier, hindi kita maabot ng katayuan ko. Hindi kita ninuloko, totoo talaga ako. Mas maganda ka sa mga litrato mo ngayon. Hindi ka tulad ng bata ka pa. Talagang tanga-tanga ang dating. Mayroon ka palang litrato ko noong bata pa ako. Nakuha ko noon. Ipakita mo na agad. Mahal, samahan mo ako ng kaunti pa. Buksan mo na ilaw ito. Masaya talaga. Mahal, matulog ka pa ng konti. Ang ganda, ikaw ang unang nakikita ko pagmulat ng mata. Sino yan? Huwag nang mag-abala. Jefferson! Simulan na ba ang online meeting? Hintayin mo ako ng 10 minuto. Ikaw muna ang chair ng meeting. Mahal, alas 7 pa lang, nagtatrabaho ka na agad. Napapagod ka naman talaga. Paano kung napangasawa mo ang isang mayamang tagapagmana? Hindi ka na magsisipag ganito, di ba? Mas mapapagod pa nga. Bakit? Palagi kang mababa ang tingin sa sarili, laging napapaalipin. Wala akong balak na sumuyot sa mga mayayaman. Kaya naman, huwag kang mag-alala sa pagkakaiba ng ating katayuan. Kasal na tayo, kaya sama-sama tayong haharapin ang lahat at magiging tapat sa isa't isa. Bakit ako ang pinili mong mapangasawa? Bakit mo bigla itong tinatanong? Kasi talagang mahalaga ito sa akin. Tanungin kita, sinabi mong mahal mo ako. Totoo ba yun? Matagal na kita nagugustuhan. Kaya lang, ikaw ang prinsesa ng pamilyang Si. Ako naman, ampun lang ng pamilyang Si. Bakit mo bigla itong tinatanong? Kasi talagang mahalaga sa akin ito. Tanong ko sa iyo, sinabi mong mahal mo ako. Totoo ba yun? Totoo naman. Matagal na kita gustong gusto. Pero ikaw ang anak na babae ng pamilyang Si. Umangkap na mapamilyang Si. Sino nga ba ang nagsabi noon? Na puro ako ang nasa bangungot niya. 7 taon tayong magkalayo. Ang panaginip lang ang paraan ko para mapalapit sa iyo. Miye. Stop. Anong smita? Ngayon, bakit siguro parang ni Simi ako ang kung nandoon ka sa ibang bansa? Wala akong ikot sa iyo. Gawa iyon ni Ximi Aoksin. Kaya pala hindi ka sumusulat sa akin, hindi mo natanggap ang mga regalo ko para sa iyo.
Hindi mo ba tinatanong kung bakit kita pinili na maging asawa ko? Kasi mahal kita. Ate, ayos na ang Shanghai Securities. Paubusin nila si Mei. Si Fang Yan lang kung ano ang problema. Hindi siya marapanin sa atin. Lazio ka ni. Si Fang Mian, sino ba siya para takot tayo sa kanya? Nakuha na natin siya. Adin, ayos na ang Shanghai Securities. Papabulin nila si Mei. Yung si Fang Yan ang huwan nyo kasi sobrang palado. Hindi maengganyo. Si Fang Mian lang naman iyon. Sino ba siya para sa atin? Nakuha na ng danay ko ang isihin ng kompetensya ni Mei. Ading, astig ng galaw mo. Binunot mo na ang ugat. Hindi na makakabangon si Mei. Anong ibig mong sabihin? Siya. Patay na. Ikon, anong kasing hitman ang hinanap mo? Dalawang beses na, hindi pa rin napatay babae yun. Kainis! Kasalanan ni Lusong Liang ang lahat. Pangalawang aling. Yung lalaking iyon, mula pa noon gusto na niya ako. Aba, ginagawa pa niya yung biting-biting na taktika sa akin. Dahil na lang sa ganda ng mukha niya. Makikipaglaro na lang ako sa kanya. Miss na miss na kita. Miss mo rin ba ako? Sorry, nakalimutan kong isilend ang phone ko. Hindi na maulit, promise. Mahal, sasagutin pala ito. Babalik agad ako sa iyo. Ginaulo, may update ako sa Philippine niyo. May update na. Sino ang nag-utos? Bayaran 3 beses ang halaga para makuha ang impormasyon yun. Ito ang si isang lupit ng sipa pa sa Chino. Ayun naman sa itakato na mo. Kung ganoon, makipag-ugnayan sa hiying. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng nalaman nating laman. Ginaulo, may resulta na sa pinabusisa ko para sa inyo. Sino ang nag-utos? Bilhin ang impormasyon sa 3 beses na presyo. Gawa ng Red Snake mula sa labas ng bansa. Tigas ng bibig, hindi magsalita. Kung ganoon, makipag-ugnayan sa Grey Eagle. Sabihin sa kanila, handa na ba sila? Zhongli ang kuya, bakit mo na-block ang wechat ko? Ikalawang binibini, rehistrado na kami ni Mii. Igalang mo ang iyong sarili. Wala man ng singsing sa kasan, ay hindi naman kulang sa pera si Mei. Zhongli ang kuya, kawawa ka naman talaga. Kawawa. Ako ang pinakamapalad na lalaki sa buong mundo ngayon. Ayaw na kumatig na ebidensya at pinatang si Mei ang dati. Gusto mo ba makita? Is ano ebidensya? Huwag kang magmadali. Kuya, magtatago tayo sa likod ng ate natin. Ano, game ka? Sorry ha, wala akong ganoong bastos na hilig. Sabihin mo na kung ano talaga ang gusto mo. Gusto ko ang lahat ng shares mo sa Xi Corporation. Siyempre, bukod sa ebidensya. Ano kita mag-asok sa biyang mataas ang nanigin na si Jinjing? Tawakin na natin mo. Huwag kang lumapit sa akin. Inaasim ka sa tiyan ko. Kailan pa yung jewelry auction na sinabi mo sa akin? Yung pinakamahal na diamond ring, saan ang royal family nanggaling? Balak ko dumalo. Mahal ko. Samahan mo ako sa board meeting. May regalo pa pala akong para sa'yo. Regalo? Ano yun? Nakarehis pa na tayo. Option na. Ginaulo, dito po kayo umupo. Bakit sa ranggo at kalanasan, Lusong Liang, balakang krapat kang maupo sa itaas. Gusto ko lang malaman, anong batayan ng ranggo at karanasan ninyo? Base sa kung sino ang mas mahina, dapat ikaw ang maupo sa lugar ko. Ang kaunting shares mo, pwede kang tumayo lang doon. Kung ay may hawak sa kumpanya ito, ng 4.3% ng shares. Bata, magalong ka o hindi kita patatawarin. 4.3? Walang kwenta yun. Ano ba yung ipinagmamalaki mo? Lusong Liang, huwag mong akalaing hindi kita nasiyasat. 1.8% lang ang shares mo sa kumpanya. 1.8? Si Mami sabi nun? Basta,
Pilibiniksi, ito ang sunduan ang paglipat ng lahat ng shares ni Ginoo Lucy Corporation patungo sa inyo. Pakitingan po. Mahal ko. Tuloy sa iyong kalosan. Maliit lang, sana ay matanggap mo. Ha? O nakala dito. Pumasok. Ito po ang kasunduan sa pagbibigay ni Ginoo sa inyo ng lahat ng kanyang hawak na shares sa Saxi Group. Pakitinggan po. Mahal ko. Ito ang sir na anso. Maliit lang, sana tanggapin mo. Sige ba? Kaya tayo? Pasensya na ka, nakikialam lang ako sandali. Lord Presidente, ang shares ng C-Group na hawak ni Ginoo Liang ay hindi 1.8%. Kundi... Log tabuwag siya, no? Ano? Yay, asista ko. Alisin na ang upuan ng maliit na shareholder na ito. Ngayon, gagawin natin ang gusto niya. Aayusin ang lahat ayon sa dami ng shares. Gusto mo larang ito? Opo. Gusto ko lang bigyan kayo ng babala. May mga taong nagagalit kasi bata pa lang ang asawa ko, pero tiyewama na siya. Saan para iba? Ayos na niya. Isipin ninyo kung sino na ngayon ang may pinakamaraming shares. Sino ang tunay na may kapangyarihan sa Saxi Group? Grabe, sobrang gwapo niya pag ganyan ang dating. Simulan na ang kulong. May ibang tanong pa ba? Tapos na ang kulong. Gising ka na. Naglamig na, malamig ang karamdam simula sa paa. Nakalimutan ka na namang masuot ng medyas, di ba? Akong tam na. Tumawag ang pulis, sabi nila, may bagong clue sa kitty. Anong clue? Nalaman ng pulis na size 40 size dress ang sapatos ng mamamatay tao. Lalaki. Si Ikon. Yikon. Alam niya na limited edition yung high heels mo, kaya nagpagawa pa siya ng peking kopya para isangkot ka. Naalala mo ba may pasa ang paa niya? Kaya pala may kakaibang lakad yung mamamatay tao sa Kitty. Di ba? Go, tapin. Kung sabasol pa talaga ng parinig. Hindi na, nadulas lang sa hagdan, maliit lang yan. Naalala mo ba may peklat sa paa niya dahil sa napilay? Kaya pala may kakaibang lakad yung pumatay sa Kitty footage. The assistant. Buka na lang ang hospital. Hindi na. Sa hagdan ng pilay, wala yan. Hindi ko siya kailanman pinagdudahan. Totoo lang. Saan ba yung paunahin sa lain? Si Sunway. Ang dati noong asawa ni Sunway ay malayong kamag-anak ni Ikon. Bago pa man hiwalayan ni Sunway ang kanyang unang asawa. Ikinasal na siya kay Xishu. Nagkasala siya ng bigami. Kaya ayon sa batas ng testamento, wala silang matatanggap ni Sunway at ni Xi Miaoxin. Kaya naman pinag-isipan nila ang paraang ito para magnakaw ng kayamanan ni Xishu nang walang nakakaalam. Huwag nang mag-alala, ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Papahuli na nila sila. Huwag na isipin pa, okay? Mahal ko. Hayaan mo ako maglakpas ang gari. May sasalihan akong salon ngayon. Sobrang boring. Huwag ka nang sumama. Kung hindi yan tayo kailangan kong kausapin ng mga executive ni Investment Bank. Pasama ka pa sana. Kailangan po nang sabihin kay May kung sino talaga ako. Sa galit ng ito. Tulog! Sige, atulog ka na! Jizong, magka-classmate kami ng bayaw mo sa Mie. Sana bigyan mo ng pansin ang usapan tungkol sa Xi. Ang Mie ay naiiba sa ibang investment bank. Kontrolado ito ng pamilyang Mie mismo. Kaya ako rin, kailangan kong sundin ang boss ko, ano? Jizong, nag-aaral ng art sa ibang bansa ang anak ko. Narinig naming mahilig kayo mangolekta ng mga oil painting mula sa Renaissance era. Pinaabot ko siya ngayon para mapag-usapan ninyo.
Dizong, Oh, nandoon ka na pala. Sige, pumasok ka na at makita kita. Mahal ko. Anong maganda sa dalawang matanda na iyon? Nakatitig ka na ng nakatitid para kang manfita. Hindi ka na natulog ulit. Namiss kita eh. Yung dalawang langaw na iyon. Nakapaligid sa executive ng MIE. Hindi ako makalap. Gusto mo makilala siya? Halika, ihahatid kita. Anong maganda sa dalawang matandang aswang na yan? Ikaw ha, nakatitig ka pa rin ng nakatitig. Bakit hindi ka na lang nagpahinga? Namiss kita eh. Yung dalawang langaw na yan. Nakadikit pa rin sa mga executives ng MIE. Hindi ako makalapag. See you, Ren. Halika, isasama kita para magpagkilala. Claudia, ano ba ang pinag-usapan nito? Luzong Liang, hindi ka talaga bibitaw, no? Saan ka man pumunta, nandoon ka na. Sino po kayo, Ginoo? Huwag umalis. Siya yung dating ampon ng aming loluksi at ngayon siya ang asawa ni Ximi. Hamak lang siya. Bantayan mo ang bibig mo. Si Mii, kilala mo pa ba si President Che? Siya ang vice chairman ng Mii Investment Bank at matalik na kaibigan ng aking nanay. Ikaw at ang iyong aso, matitirang wala na kayo pagkatapos nito. Si President Che ay pumayag na ay short sell ang C Group. Ako na ang bahala. I short sell ang C Group. Tama ba ang narinig ko? Ano? Natatakot ka na ba? Halika, halika. Boss! Hindi ka ba nasa New York para sa business trip? Pasensya na, President Lu. Nagkagalan ako. Boss! Sino po ito? Ang ginoo na ito ang kasalukuyang ifin ng Mie family. Si Yang Mr. Mie, Chinese surname Lu. Aba, Lauren. Sabi ng binatilang ito, ang iyong empleyado, nagtrabaho ko pala. Ito ba kutsin ako pala ng aking kawa? Upo yan? Hindi. Talagang hindi. Yan ay Lu. Hindi ko talaga siya kinala. Huwag kayong paniwalaan sa kanya! Luzong Liang, aso ka lang ng Xi family. Paano ka magiging tagapagmana ng Mie family? Lauren, hindi ba tayo rin ang nag-sponsor ng salon na ito? Tama. Palabas na sila! Mga ginang, pababa na po kayo. Mii. Hindi ko kailanman balak malukuhin ta. Natakot kasi ako. Baka kapag nalaman mo kung sino talaga ako, ayaw mo na sa akin. Mie, hindi ko sinadyang linlamin ka. Natakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Iiwan mo na ako. Sinabi ko na, ayaw kong maging mas mababa pa sa iba at magpaaliping. Hindi mangyayari yun. Ang aking kay aking mo rin, magiging katulad pa rin tayo ng dati. Walang magbabago. Hindi na ang pagmamahal sa'yo. Hindi yun kailangan magbabago. Isinusumpa ko. Mahal ko. Kasal na tayo at legal. Kahit gusto mong mag-atras, wala ka nang magagawa. Pakinggan mo naman ako. Sige na. Alam mo namang marahas ako. Pag nag-asal ka ng masama sa akin, siguradong hindi kita patatawarin. Hindi talaga mangyayari yun. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamahusay. Mahal kita. Ne, sa tingin mo si Yekun ba? Tumakas na. Diyan nakas. Sunway, si Miaoxin, kayo ay inaresto bilang mga suspect sa pagpatay kay Xizong. Hindi yun totoo. Hindi kami pumatay. Mungkin na ako ikon. Lagi sila. Hindi kami pumatay. Hindi kami. Tawag na. Inaresto na ng pulisya sina Sunway at ang kanyang anak. Nahako ang overseas account ni si Miaoxin at nahanap ko ang ebidensya na nabayad siya para patayin si Xizong. Malamang ang natitirang buhay nila ay sa loob na nila gugustuhin. Mahal ko. Sa susunod, ikaw na lang ang pamilya ko. Tanga, ang pamilya ko ay pamilya mo rin. Hinihintay ka pa ng lolo para bisitahin siya. Oh, tama nga. Una pagkakataon ko itong kilala ang lolo mo.
Sa tingin mo, ano ang magandang regalo para sa kanya? Basta ikaw ang bumili. Kahit ano, magugustuhan ng lolo. Mahal ko. Ito ang information ng talon na ibinigay ng langit sa akin. At ako ay isinugo ng langit para pangalagaan ka. Ang tungkulin ko ay makilala ka, mahalin ka, pangalagaan ka. Kapag ka naman. 只有红薯端珠，肥猛端珠。